Eto na mga kabasketball, marami na naman tayong updates. Kai Sotto sasalang na ulit sa back-to-back games na pupuwersa sa kanyang baguhin yung kanyang depensa. At magiging performance ni Kai Sotto sa ating Gilas Pilipinas kontra sa New Zealand at Australia, magiging puhunan niya sa kanyang NBA dream. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Ngayong Sabado at Linggo mga kabasketball ay muli na namang sasabak sa back-to-back games ang ating pambatong si Kai Sotto sa laban ng Koshigaya Alpas at Sendai 89ers. Alas 2 ng hapon dito sa atin sa Pilipinas. Makakabanggaan ni Kai Sotto rito yung 7-footer MAC All-Defensive Team medalist na si Boubacar Touré na nag-a-average ngayon ng 8 points at 7.5 rebounds per game sa Japan B-League. Nandiyan din ang 6'9 forward center, first team All-MAC team medalist 2016 at All-German Bundesliga second team noong 2020 na si Nathan Bude na nag-a-average ngayon sa Japan B-League ng almost 12 points, 5.4 rebounds per game, 2.4 assists, may 1 steal pa. At diyan sa kanilang dalawa mga kabasketball na pwede lang bumantay kay Kai kasi maliliit na yung ibang mga teammates nila, no? Kaya ring depensahan ni Kai etong 7-footer na yan. Ngayon, pagdating lang dito sa 6'9 na si Nathan, mahihirapan si Kai kasi nga tumitira sa labas to. O ano ngayon kung tumitira sa labas? Kasi kung napansin nyo mga kabasketball, nung mga nakaraan, kung hindi pa nga pumupuwersa si Kai, habulin yung mga tira sa labas, hindi pa po siya ganun. Actually, pinababayaan niyang tumira sa tres yung kalaban. Pero pagdating dito kay Nathan, mauobliga, lalo na pag nagpapapasok yung mga tira sa tres nito, mauobliga siyang magbago ng depensa. Kailangan niyang umakyat, no? I-contest, i-challenge yung mga tira nito para manalo sila dito nga sa kanilang magiging laban. Pero the rest mga kabasketball, feeling ko kakayanin to ng Koshigaya pero matindi Nandito yung Jarrett Culver na number 1 scorer ngayon ng Japan B-League. 6'5 yan, former NBA player, 6th overall pick mga kabasketball. Dati andyan din etong Asian import nila, no, mula sa Lebanon, si Sergio El Darwich na 6'4 na athletic. So magandang laban yan. Eto pa matindi hoping lang tayo syempre na magtuloy-tuloy yung magandang performance ni Kai. Pero yung performance ni Kai diyan nga sa ating Gilas Pilipinas, pwede niya pong maging puhunan yan para sa kanyang NBA dream. Kasi dito sa magiging laban nila sa February at March, no, kontra sa New Zealand at Australia, pag maganda yung maipapakita niya dyan, mas lalo siyang magiging mainit sa mata ng mga NBA scouts. At lalo na yung magiging laban ng Gilas dyan sa New Zealand at Australia sa darating na July 4 at July 7. Kasi nga karamihan ng mga NBA players ng Australia posibleng maglaro dyan. Sila Josh Giddey, alam niyo naman maraming players ng NBA etong Australia. Pag maganda pa rin yung maipapakita ni Kai Sotto dyan, magandang bagay yun. Mau-operan po siya ng pwede siyang makapili ng magandang team dyan nga sa NBA Summer League. Summer League pa lang ang tinutukoy ko. Yung mga haters ni Kai, easy lang po kayo, Summer League pa lang po. Nakapaglaro na si Kai sa Summer League, kayang-kaya talaga siyang dalhin ng agent niya sa Summer League. Si Yuki nga diniretso sa preseason 10-day contract agad Pwede po siyang makakuha ng magandang koponan diyan sa NBA Summer League. Ano ibig sabihin maganda? Yung bang tipong ilalagay siya sa starting 5, 'di ba? Mas mahabang minuto, mas marami siyang pagkakataon na maipakita yung kanyang galing, no? Yung kanyang magagawa para sa isang NBA team. Sa Summer League kasi lahat ng mga NBA executive nanonood diyan. Pwede siyang maopera ng 10-day contract nga, 2-way contract o mas higit pa. Kayo mga kabasketball, anong masasabi nyo? Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.